Hey guys, welcome back to my channel. And today's video, gagawa naman tayo ng isang tutorial na kung paano natin mapapabilis yung internet speed ng ating Globe at Home prepaid Wi-Fi. Yung model niya is B312939. So nakita niyo yung previous video na ginawa natin kung paano natin pabilisin internet speed nito is gamit yung cellphone. Ngayon naman guys, laptop ang gagamitin natin kung paano natin i-configure yung admin tools gamit yung ating laptop, then i-change band natin yung ating Globe at Home prepaid Wi-Fi. So without further ado, let's get started. Saksak natin dito. So guys, ngayon i-connect natin yung ating modem sa ating laptop via LAN cable. So dito lang yun guys, yung isang dulo ng wire. Click natin dito. And then, kabilang dulo ay dito sa port ng ating laptop. Ayan. So, be sure guys na Google Chrome yung i-install natin, yung i-open natin para makapag-install tayo ng admin tools. At dito na rin tayo maglalagin sa ating Globe at Home prepaid Wi-Fi. So, bago tayo guys mag-login, install muna natin yung ating admin tools. So, papakita ko lang sa inyo guys yung file na kailangan natin. So, pupunta ko dito sa desktop ko. Then, ito. So, bali ito guys, nasa description guys ilalagay ko yung download link nito. So, i-download nito, tapos naka-zip file pa ito guys, then i-extract nyo. Pag na-extract nyo yung file, then itong makikita nyo yung Chrome tsaka Kiwi. I-open nyo yung Chrome na folder, then add minor, then inside dito sa file na to guys, ito yung ilo-load nyo. So paano ba gawin yan? So ang gagawin lang, pag nandito na tayo, pag na-open nyo na yung Google Chrome nyo, punta lang kayo dito sa yung tatlong dots dito sa gilid guys, i-click nyo lang, tapos go to more tools, then extensions. Then under dito sa extension guys, makikita nyo may mga iba't ibang klase mga extension na dito na mga plug-in na naka-install na. So ang nangyari ngayon guys, siguro makikita nyo yung extension settings nyo is ganyan pa yung itsura. So ang gagawin nyo lang, i-open nyo yung developer mode para lumabas yung load and pack extension, tapos update button. So dito lang tayo guys sa load and pack. Ayan. Tapos hanapin natin guys yung ating admin tools dito sa desktop, then ito, then Chrome, then Adminer. Pag nandito na kayo guys sa location na to, pwede nang i-select folder. So, yun guys. Automatic na siya maglo-load once na i-select folder nyo na yung kailangan natin program. So, nandito na siya guys. Then ngayon, dapat mag-appear yan dito. So, ang gagawin nyo lang, click nyo to, tapos i-pin nyo. Then, nandun na siya guys. Yan. Tapos, ang gagawin nyo, i-click nyo to, then ito na. Ngayon guys, dito tayo mag-a-adjust ng band. So, by default guys, yung modem nyo, naka-default yan sa band 41. So, kung anong speed ng band kung anong speed ng internet nyo ngayon, yun yung nasa band 41. So, meron pa tayong tatlong option kung ano yung
mas malakas, mas mabilis yung internet speed. Yung band 3, band 28, tsaka band 40. Pero bago ang lahat guys, kailangan yung ma-determine to. Pag ito naka-red, meaning hindi kayo connected sa inyong modem. Pag ito naka-green, meaning connected kayo sa modem nyo. Ngayon naman, pag itong icon na to is naka-red, meaning naka-log out kayo. So, kailangan natin mag-login. So, para makapag-login tayo sa ating modem, kailangan punta tayo sa 192, yung IP address ng ating modem guys, 192.168.254.254. Press enter. So, yan guys. Then, punta tayo dito sa login. Ngayon guys, once, pag bago nyo pa lang na-login yung modem nyo, ito yung makikita nyo. Ngayon, i-input nyo lang yung default nasa likod ng modem nyo guys, yung kailangan na username tsaka password. So, yan. Pagkatapos nyan, type user, then password is, then login. So, pagka-login nyo guys, next lang, then agree, then just leave your password sa default. Then, ngayon nangihingi ng update sa password. Ito yung password sa login, yung kanina. So, pwede nyo i-update guys. Actually, required siya na i-update guys. So, kailangan nyo i-update yung password sa login. Ayan. And once na successful yung login natin sa ating dashboard, pwede kayong bumalik dito. Ay, hindi. Ito na lang, ito pala guys, na since nandito na pala natin. So, i-click nyo lang to, itong icon na to sa taas. Then, ngayon nakikita nyo guys, naka-green na siya, yung user icon. So, meaning, naka-login na tayo. So, ngayon guys, bago tayo mag-change band, i-test muna natin gaano kabilis yung band 41. So, punta tayo sa fast.com. Pwede nyo rin subukan guys yung speedtest.net na website. Pero mas ano ko dito sa fast.com kasi mas mabilis siya mag-process. Mas mabilis siya mag-load. So, ayan, ganyan lang kabilis guys. Yung 370 kbps yung download speed. Yung upload speed is 3.2 mbps. So, ngayon guys, try natin sa ibang band. So, click ko lang to, band 3. Ayan, maglo-load siya. Wait for few seconds. Ayan. Then, nag-change band 3 na siya. So, nakikita nyo guys, nag-update din yung dashboard nito. Every time na mag-change tayo ng band. At mapapansin nyo rin dito, yung LED ng ating, yung light ng ating modem, yung light indicator natin modem, nagbe-blink din siya every time na mag-change band tayo. Ngayon guys, nasa band 3 na tayo. So, test natin kung gaano kabilis. This is 5.9 Mbps. So, mga between 4 Mbps to 6 Mbps yung download speed. So, yun guys, yung upload speed natin is 7.2 Mbps. Ngayon, test na naman natin yung band 28. Yan. So, mag-new tab tayo, then fast.com. Bali, ito yung speed ng band 3 guys. Tapos dito naman yung band 28. So, nag-new tab ako guys para makita natin yung difference ng speed ng band 3, may band 28, tapos yung 40 at 41. So, yan guys. Yan yung speed ng band 28, 460 kbps at 5.9 mbps. Then, try mo na naman natin yung yung band 40. So, ayan guys, nag-refresh siya, tapos mag-update ito. Then, makikita nyo yung status. Ayan. So, nag-refresh din yung ating dashboard. So, nasa band 40 na siya. Then, speed test ulit. So, ito naman yung speed guys ng band 40, 5.2 Mbps sa download speed at 1.4 Mbps sa upload speed. So,
Hindi na natin ito-test yung band 41 kasi ito yung default kanina. So, tapos na tayo nag-speed test. Nakita natin halos kaparehas lang sila ng band 28. So, nakita nyo yung band 3 tsaka band 41, ito yung mas panalo. Pero, mas prefer ko dito sa band 3. Kaya, ibabalik ko siya sa band 3, guys. Kasi, mas maganda yung internet dito. Yan. Band 3. So, nasa band 3 na ngayon, guys. Ngayon, marami nagtatanong sa atin, paano daw i-save ito? So, hindi na natin kailangan i-save kasi every time na i-change natin, automatic na magsiset siya dito. So, patayin man natin yung ating modem, tapos pag i-on natin ulit, nasa band 3 pa rin siya. Except kung i-reset natin yung ating modem, babalik siya sa band 41, magiging default ulit siya. So, ayun lang guys. Hopefully, nakatulong to sa inyo. At doon sa mga hindi pa na nagsusubscribe, especially sa mga bago sa channel ko, please subscribe, click the subscribe button below, and hit the notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na i-upload natin. So, thank you everyone and see you for our next video.